Sa mundo ng boxing, ilan lamang nagtataglay ng aura na isang tunay na alamat kahit aktibo pa sa kanilang karera. Isa na rito si Naoya Inoue, ang kasalukuyang Super Bantamweight Undisputed World Champion. Sa isang ulat ng Yahoo News Japan, inilabas ang kanyang kampo ang pinakahuling na update isang linggo bago ang kanyang laban kontra yan kay Murodjon Akhmadalib na gaganapin sa September 14, 2025 sa IG Arena, Nagoya, Japan. Makikita sa malarawang ibinahagi ni Iwashi Gym Chairman na si Hideyuki Iwashi ang kanghangang kondisyon ni Inoue, matitinding abdominal muscles, malalimaw na balikat at isang pangangatawan na animoy hindi na tao ang lakas at tibay. Kaya naman marami ang napamangha. Ngunit sa kabila ng kasilahan at paghanga, may kasamang pag-alala. Napansin ng ilan ang tila pamamaga sa kanyang mata ni Inoue, bagay na agad ikinabahala ng mga taga-suporta. Ayon sa mga obserbasyon, posibleng dala ito ng matinding sparring kung saan nakatapos si Inoue ng mahigit 120 rounds kasama ang mga di-kalibring sparring partners, kabilang ang dating Unified World Champion na si Marlon Tapales. Mula Hulyo hanggang Agosto, ginamit ni Inoue ang bawat pagkakataon upang magsanay laban sa pinakamahusay upang mapagandaan ang estilo at lakas ni Akhmadalib. Isang linggo bago ang laban, naroon pa rin ang mga tanong kung kakayanin ba ang kanyang depensa, partikular ang kanang bahagi ng ulo at ang kanyang guard na siya rin ang dahilan ng kanyang pagbagsak laban yan kay Luis Nery at ni Ramon Cadenas. Bagamat may agam-agam na mas nangingibabaw ngayon ng kumpiyansa at suporta mula sa kanyang mga fans, ang kailang mensahe ay malinaw na naniniwala kami na kakayanin mo yan, Inoue. Ang larawang ipinakita ni Inoue ang kombinasyon ng nakamamanghang pisikal na anyo at ang kaunting sinyales ng pagkapagod ay replikasyon na isang tunay na mandirigmang inilaan ng lahat para sa kanyang karera. Ang natitirang ilang araw bago ang laban ay magiging mahalaga, hindi lamang upang mapagaling ang anumang pamamaga, kundi upang ganap na may handa ang sarili sa itinuturing ng kanyang kampo bilang pinakamalakas sa kalaban sa kanyang karera. Ang buong mundo mga kwento ng boxing ay naghihintay kung makakaya bang panatilihin ni Naoya the Monster Inoue ang kanyang pamamayagpag. Sa mundo ng boxing kasi mga kwento, ilan lamang ang tunay na nagpapakita ng walang kapantay na determinasyon at kakayahan. Isa na rito si Naoya Inoue, kilala sa bansag na The Monster, sa kanyang pinakahuling pahayag matapos ang ilang linggong masinsinang training sa Ohashi Gym. Buong kumpiyansa niyang ibinahagi ang mga salitang ganito: nasa Filipino ay nangangahulugan, natapos na ang aking training sa Ohashi Gym, handa na ako. Isang simpleng pahayag, ngunit puno ng bigat at kahulugan. Ang nasabing salita ay malinaw na nagpapakita ng kahandaan ni Inoue para sa kanyang pinakabagong laban, ang napakahalagang depensa ng kanyang undisputed Super Bantamweight titles kontra yan sa Uzbek challenger na si Murodjon Akhmadalib. Sa oras na yon, muling magtitipo ng libu-libong fans sa pinakabagong pasilidad ng lungsod, ang IG Arena, upang masaksihan ang isa na namang makasaysayang sagupan. Hindi may kakaila na dala ni Inoue ang matinding presyon. Siya ang kasalukuyang hari ng Super Bantamweight Division, isang mandirigmang halos walang minti sa bawat laban. Ngunit hindi rin basta-basta ang kanyang makakalaban na itong si Akhmadalib, dahil ito ay dating Unified WBA at IBF champion na may record na 14 wins, 1 loss at meron siyang 11 knockouts. Sa loob ng ilang taon, pinausapan ng maraming eksperto ang posibilidad na magharap ang dalawa, at ayon pa sa ilang ulat, sinabi ng kampo ni Akhmadalib na tila iniiwasan siya ni Inoue noon, pero ngayon ay wala nang atrasan. Matutuldukan na ang lahat ng mga haka-haka sa mismong ibabaw ng lona. Kaya ayon sa ulat ng Yahoo News Japan, ipinakita ni Inoue ang lahat ng palatandaan na siya ay nasa pinakamataas na antasang kondisyon. Mahigpit ang naging training camp sa Ohashi Gym, kung saan ininsayo hindi lamang ang pambihirang kombinasyon ng bilis at lakas, kundi pati na rin ang disiplina at tiyaga. At ayon sa mga insider, hindi lamang pisikal na paganda ang nakikita kay Inoue, kundi maging mental na kasiguraduhan na siya ay handa sa bawat aspeto ng laban. Malaki rin ang interes ng media at fans sa laban na ito dahil maraming naniniwala na si Akhmadalib ang maaaring magbigay ng tunay na hamon kay Inoue sa kanyang estilo ng pakikipaglaban, matibay, agresibo at may lakas ng kamao. Posibleng maging mapanganib ang bawat round. Gayunpaman ay ipapakitang kumpiyansa ng Japanese champion ay nagsisilbing pahayag na kaya niyang harapin kahit sinong challenger. Higit pa rito, ang laban ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa titulo lamang. Ito ay laban ng reputasyon, laban ng pagmamataas ng kanilang bansa at laban ng ligasiya. Para kay Inoue, bawat salitang binibitawan niya ay tila isang panata sa kanyang mga tagahanga na ipagpapatuloy niya ang pamamayagpag at hindi niya hayaang
maagaw ng iba ang kanyang trono. Mga kakwento, ang salitang binitawan ni Inoue ay hindi lamang indikasyon na pagtatapos ng kanyang training, kundi simbolo ng isang mandirigmang tapos na sa lahat ng paghahanda at handang sumabak sa pinakamatinding hamon. Ang buong mundo ng boxing ay nakatutok at sa darating na September 14 sa Nagoya, tiyak na muling susubukan kung hanggang saan naabot ang tunay na lakas ng isang tinaguriang halimaw ng ibabaw ng lona. At yan ay walang iba kundi itong si Inoue the Monster Naoya. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Christine Azurin, kay kakwentong Double M Vlog, kay kakwentong Bines Laban, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.